Yan, hello. Nandito na po kami ngayon sa Singapore. Mamaya po yung flight namin. Maghanap po kami ng breakfast. Ngayon nga po, talakayin na lang natin dito ay yung tungkol po dito sa impeachment na may mga congressman po na tumaatras po ang mga itlog dahil natatakot sila na baka po pag nanalo si Sara ay mayari sila. Anong klase po yan, di ba? Anong klase po yan, mga congressman natin na yan? Takot na takot, di ba? Parang gusto nila, maging proud sila sa mga isang talang vice-presidente natin na si Sara na wala pong ginawa, walang kapasidad ng utak. Oh, eto naman mga DDS, akala mo napakarami nila. Kung manakot po, kung manakot po sa mga politikong pulpul na to na nagpapatakot naman. Di ba? Ayan po kami, tatawid kami. Ano bang magiging saysay ng Pilipinas kung yan po ang pipilitin natin na maging presidente? Isipin niyo po. Diba? Yon, magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, nandito naman po tayo sa mga sulok-sulok. Yan, magbibigay lang po tayo ng reaksyon dito nga po sa mga DDS po na wala namang magawa sa buhay. No? Eto nga po, bigyan natin ng unang reaksyon yung kay Isko po na binabash po si Isko dahil nagpasalamat po sa ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagbibigay po ng ayuda dito po sa gasolina. Kapag may ginawa po na ginawa na nga na pagbibigay lunas sa problema sa gasolina dahil alam na natin ang taas po ng gasolina ngayon at pinapakalat ng mga DDS na halos 150 na daw ang umaabot na gasolina. Yan, pinipake news nila. At ngayon si Isko nga nagpasalamat. Pakinggan natin to. Ito nga, parinig ko sa inyo. Siyempre, nagpapasalamat tayo kay Presidente. Napakalaking bagay nito na para sa ating mga driver, maibsan yung kinakarap nilang suliranin dahil sa presyo ng gas. And I'm very grateful on behalf of the people of Manila, particularly transport sector. Taos puso ang pasasalamat namin kay Pangulong Marcos. Ayan po taos puso daw po ang pasalamat sa Pangulong Bongbong Marcos. Ayan po yung sinasabi ni Sara Duterte na wala pong ginagawa. Pero sa totoo lang po, ang wala pong ginagawa ay si Sara Duterte. Di ba? Yan po ang Pangulo, ramdam po at binibigyan niya ng mabilis na aksyon ang nangyayari po sa kasalukuyan. Nahihirapan po ang ating ordinaryong mamamayan at yan nga po, isa sa mga inuna po ay si Mayor Isko Moreno na pinamumunuan po ang Kalakang Maynila. Dahil po sa mga Maynila po, napakarami po ng mga in-need na ating mga kababayan. Pero yan po, hindi po yung nakikita na kabutihan ng mga DDS. Pinagtawanan po nila at binabatikos po si Isko Moreno. Kain tayo daw po, kain suka. Ano po ba masama? Kung talagang magpasalamat ang isang Isko Moreno dito po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil sa ganitong po mga sitwasyon, wala na pong iniisip dito na utang na loob. Wala na pong iniisip dito na politika. Si Sara po allergic sa politiko pero siya po ang namumulitika. Di ba? Napakasama po talaga ng mga DDS na naknukan na nagluluga-luga po kakupalan ng kanilang mga utak. Biro mo, inuuna pa nilang mambas, inuuna po nilang mag-fake news, inuuna po nilang tirahin ang isang mayor na nagpasalamat lang sa ating Pangulo. Di ba? Kaya mga kababayan, maging maingat po tayo. Maging malawak po isipan natin sa mga bagay na ito. Dahil ito po mga DDS po, wala pong gagawin yan. Kahit ano pong gawin mong mabuti, kahit ano pong gawin mong makakatulong sa ating bayan, sisiraan at sisiraan nila.
Kasi yan na po ang trabaho nila. Katulad po ng paninira kay Isko Moreno. Yan na po kasi trabaho nila eh. Di ba? Ang trabaho nila ay sirain ang administrasyong ito. Walang ginawang mabuti ang administrasyong ito. Walang ginawang naitutulong ang administrasyon na ito. Kasi nga, sila ay sumasamba sa betlog na korduroy ni Rodrigo Duterte at sa kupal na utak ni Sara Duterte. Pakinggan niyo po ito, ang utak ni Sara. Antayin natin, tapos una natin ang picture, tapos ilabasan na namin, lalaman natin yung pictures kung merong mga bagong maletas na lalabas. O, kita nyo po. Kita nyo mo na dulas na ang impacta. Hintayin na lang natin, ilabas na lang namin. O, ibig sabihin, kay Sara Duterte at sa mga Duterte po nanggagaling ang malaki ang fake news na yan. Sila po ang naglalabas ng mga maleta, sila po ang naglalabas ng paninira sa gobyerno mula po sa kanyang bastos na bibig. Antayin na lang natin, ilalabas na lang namin ang mga picture. Oh. Siya mismo nagsasabi. Oh. Ilalabas na lang nila sa kampo nila, katulong si Mike Defensor. Katulong niya ang alagad ni Gloria na si Mike Defensor. Ayan, kasama si Topacio. Sila po ang may mga pakana dyan sa 18 Marites. Huwag nyo daw po tawagan na 18 Marines dahil nabuko natin. Tawagin nyo na lang po na 14. Oh, 14 Marines. 4 na Army. Ano ba yan? Oh, diba? Falsus demonius. Falsus demonius. Falsus Diablitus. Ibig sabihin po, nagsabi ka na sinungaling sa una, papaniwalaan ka ba sa mga susunod? Hindi na po. Hindi na po paniwalaan. Dahil alam naman natin ang ginagawa nito ni Sara Duterte. Allergic sa politiko, pero siya namumulitika. Ganyan ba ang gusto natin maging future president? Oh. Tapos ngayon, masama po pala ang sumuporta sa impeachment. Nagbabanta po, tinatadtad ng bus ng mga DDS ang mga openly sumusuporta sa impeachment ni Sara Duterte. Hindi mo ba kayo nakukupalan sa mga Duterte? Unahin natin si Digong. Ano sabi ni Digong? Asa na yung ICC, putang ina na yan. Asa na yan, putang inang ICC na yan. Di ba? Asa na yan. Ngayon, nung dinampot si ICC, kinidnap na. Di ba? Asan po yung isang salita? Ngayon. Sandali lang po. Ngayon, nung dinampot ng ICC, kinidnap, nag-iiyakan, ginawa ng Cartoon Network. Ganyan ba? Ang mga Duterte, nuknukan po sa kakupalan. Tapos si Sara Duterte, ayoko nang hindi magiging maduguyan, bloodbath. Pero nasaan? Tumakbo sa Supreme Court. Ngayon po, tatakbo na naman sa Supreme Court. Anong klase po yan? Kaya mga babayan, mag-ingat po tayo. Mga babayan, maging mapanuri tayo. Dahil ang mga Duterte, ginagamit na po lahat ng ninakaw nilang pera para pabagsakin ang gobyernong ito. Pag mapagmatsyag tayo, mapanuri, at maging alisto po tayo. Dahil kalaban po natin dito ay demonyo. Kalaban po natin dito ay kamplo ng diablo. Kalaban po natin dito ay mga luga ang utak na naglalapot. Kaya walang habas po ang kasamaan, wala po talagang kapatawaran, wala po talagang katumbas ang pagkahalang ng mga kaluluwa na ito. Buhay vlogger, mga kababayan ko. Nai-enjoy ko talaga to. Anyways, mga kababayan, ang tatalakayin ho natin, eto hong mga kababayan, yung pong etong si Sara, in-interview, lumabas ang pagkasiraulo niya. Grabe, no? Grabe. Hindi. Habang ini-interview, kala mo talaga mga kababayan eh. Kinikiliti yung tingle niya eh. Yeah. At eto, mga kababayan, matutuwa kayo dito.
Joel Villanueva nanganganib na. Patay. Nako, patay. Nako po. Kung si Marcoleta ho nanganganib, eto rin ho si Villanueva nanganganib din ho, mga kababayan ko. Bakit ho? Di ba? Kasi nga ho, nako, sinampan na yata ng kaso. Diyan po sa DOJ. Ombudsman. Ombudsman na? Oo. Nako. Patay ka. Eto. Paborito yan ni Nino. Ombudsman Remulla. Eto. Sige, unahin na natin. Sige. Pasok. Inendorso ng Justice Department sa Ombudsman ang tatlong reklamong malversation na laban kay Senador Joel Villanueva Nako po. kaugnay sa maanumalya umanong flood control project sa Bulacan. Tumanggi ang tagapagsalita ng kagawaran na idetalye kung ano ang rekomendasyon ng kanilang prosecutor. Nako, eto na mga kababayan. Delikado. Reklamong malversation versus Villanueva, mga kababayan ko. So ngayon, ano na mangyayari dyan? Mukhang iisa-isain na talaga eh. Oo. Di ba? Kasi nga, etong si Villanueva, mga kababayan ko, matagal na ho itong namumuro eh. Oo. Mukhang bibinggo na ho. Ano? Napakarami daw. Sa tingin mo, ayaw mo yung mga yan, Bakit? Anong sa tingin mo ngayon dito? Alam mo, dito lang po tayo makakita talaga ng totoong pagtalakay at pagtuligsa sa mga taong ganid talaga eh. Kasi ito po sa Pangulong Bongbong Marcos, kitang-kita nyo po, yang mga yan ay dati na talagang mga kawatan. Yaon. Ngayon, sa panahon ng Duterte, parang nakawala sa koral, akala nila wala nang katapusan ng kademonyohan nila. Ngayon, sila pa rin po ang nasasangkot ngayon. Kaya sumasaludo po tayo dito sa ating ombudsman dahil akala ko, Boss Mike, di ba, tinakalampag na natin yan si Boying. Ombudsman Romualdez. Ombudsman, ano na, bago magpasko ngayon. Pero ngayon, sabi nga ni Mima, kamukha mo nga raw yun eh. si Boying Di ba, kinakalampag natin yan na si Ombudsman Remulla, nangako-ngako. Pero ngayon, sa pagpapatuloy, at sana nga, sa ating ombudsman, ituloy po natin ito. Tama. Di ba, Boss Mike? Hindi, dapat talaga mapanagot. Kasi katulad niyan, lalarga na naman itong si Marcoleta na maliwanag naman. Yes. Na inamin niya Oo. na ang kanyang sose ay hindi niya diniklara. Di ba? Yung mga tao na nagbigay ng donasyon para sa kanyang kampanya. Oo. Yan maliwanag na ho eh. Ngayon pinagdududahan din ng maraming tao yaang issue na yan kung mapapanagot ba si Marcoleta. Tama. Di ba? Alam mo, Boss Mike, you cannot spell Marcoleta without maleta. Bars yan Di ba? Hindi nyo po manusulat ang Marcoleta pag hindi nyo natandaan yung salitang maleta. Maleta. Di ba? Maleta na yan. Kita nyo naman. Sabi ko nga sa inyo, yung maleta, total nabanggit din nyo ulo. Maleta na yan, panahon ni Digong, yan talaga ang nag-umpisa. Lupit, no? Yung kay Velasco pala, diba? Sasabihin nila nagmamalinis yan si Sara. Na sinasabi mga kababayan na hindi nakinabang sila. Panahon ng tatay niya nangyari yan eh. Ngayon at siniwalat ni Pangulo, pinagtutulungan ngayon si Pangulong Bongbong. Grabe yung kay Pangulong Bongbong. Diba? Bati ko sila. Kasi nga binulgar. Para bang isang kulto o isang organisasyon na sindikato na kapag ka ikaw ay pumiyok, aambusin ka nila. Tama. Ganun ho nangyayari kay Pangulo Kaya si Pangulong Bongbong Marcos po, kahit anong gawin nila, anong paninira nila, wala, nandiyan pa rin si Pangulo. Paggising natin kanina, si Pangulong Bongbong Marcos pa rin ang Pangulo. At saka kailangan sa totoo lang pwede ho nating hirangin na bayani Totoo yan, Dahil siya lang ho ang katangi-tanging presidente na nagbunyag ng matagal na ito na problema ng Pilipinas. Huwag nyo hong huwag nyo hong ililibak, huwag nyo itatanggi. Tama. Dahil ang korupsyon
mga kababayan ko, noon pa. Hmm. Ngayon lang nga tayo, tama yung sinasabi ng marami. Sinasabi ni Yulo, sinasabi ng mga kasama natin at marami pa. Na ngayon lang ho tayo namulat sa katotohanan na ganun pala talaga garapal ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Grabe. Tsaka siya lang ang Pangulo na maglalakas loob na isakripisyo niya. Isakripisyo niya mismo. Ang alin? Ang itong ginagawa niyang kahit maalanganin yung kapangyarihan niya, yung pagka-presidente niya, Aha. sa susugpuin niyang korupsyon na mula ulo hanggang talagang pinakababayan. Pero hindi siya natakot eh. Kaya doon tayo mahanga sa Pangulong Bongbong. Eh. Diba? Yan, mga kababayan eh. Wala eh. Ang mga Pilipino naniniwala sa mga paninira, naniniwala sa mga propaganda. Tama. Napakasimple lang naman na unawain. Dahil ang style ng mga kulto ni Duterte, mga galamay ni Duterte, sama-sama na sila. Kaya nga eh. Yung gawain nila, ay yun yung ipinapasa sa iba. Tsaka ikita mo eto nga eh. Kita nyo, si Sara ayaw nilang pasagutin. Yung mga troll, yung mga kulto niya, ang laging tagatanggol. Hindi, paano nga matatanggol? Debate pa nga lang, ayaw nang lumaban. Debate pa nga lang eh. At ngayon, na nanggigigil ngayon yung mga kalbo. Alam mo naman siguro, yung kalbo, yung kinakaaniban ng tropa mo. Di ba? Yung tropa mo na 12 anyos binebengbang. Oo nga. Pedopalya tayo no? Ngayon, eto na. Mga kababayan ko. Abay, pinagkakaisahan ho ngayon yung naghamon na vlogger kay Sara Duterte. Tama. Totoo naman Hindi naman kailangan na paanoin pa nating maigi, elaborate kung ano ba yung kakayanan ni Sara. Kaya dito sa isang vlogger, gigil na gigil sila. Bakit naisip pa na hamunin siya ng debate. Kasi nga, hindi siya kumakagat sa hamon ni Risa Hontiveros. Hindi naman naghamon. Kung meron lang daw patawag na debate, si Risa at saka si Sara, dadalo si Risa. Hontiveros. Ang problema daw si Sara kung dadalo siya. Abangan nyo po bukas yan kay Boss Mike, upload ng Bengador. Abangan nyo bukas yun. Napakainit po. Halos magwala si Risa Hontiveros. Yung Nagbuang kuto na tinitira si Sara Duterte doon. Abangan nyo bukas upload ni Boss abangan Mike. nyo yung interview namin ng Bengador kay Risa Hontiveros. Matindi, malupit yun Ang daming mga revelasyon. Dami po talaga. Ngayon, kay Risa, hindi palag si Sara. Takot, takbo. Takbo atulin Kay Yusek. Kay Yusek Claire Castro. Takbo. Ay, wala takbuhin si Sara Takot sa debate. Tama. Ngayon, eto naman, vlogger na lang. Vlogger na lang, Hindi pa ba papatulan? Kayong mga matatalino naman kahit paano kayong mga DDS, kahit na blanco minsan yung mga ulo nyo. Tama. Isipin nyo maigi, kung talagang marunong, kung talagang may maipagmamalaki nyo si Sara Duterte, abay, palabanin nyo sa vlogger. Ay, kainam. Kasi kapag kaya natalo, pati kami mapapahiya Di ba? Diba? Kasi nga, yan po yan. Tandaan po natin, ang diba? ating dapat na magiging presidente ay hasa, bihasa, at talaga pong matalas ang isipan. Kasi katulad nga po yan sa mga panahon ngayon, na dumadaan tayo sa krisis dahil may gera, maayos po ang pag-iisip, maayos ang disposisyon sa pamamahala ng ating bansa. Sabi nga ni Leo Boy, di nga lalaban yan. Ngayon, Dimple Smirnoff, Charlie Whiskey, Danilo Uy. Nililitis ngayon, malilitis na si Sara sa March 25. March 25, etong parating na 25. Na etong mga dapat na imbestigahan laban dito kay Sara Duterte, itong mga reklamo na may kaugnayan sa mga ibinibintang sa kanya. Tama. Naku, mabubusisi na. Isa dyan yung bank account. Totoo kaya na dito dinideposito di umano ni Ramil Madriaga na nagpakilalang aid. Hindi lang aid, bagman. Naku, putik na yun, Bagman, mga kababayan. Ngayon, syempre maraming alam yan, bagman di ba? Ang mahirap kasi mga kababayan ko, mukha bang kinatatakutan nila
kinatatakutan nila si Sara Duterte, si Ramil Madriaga. Takot na takot si Sara Duterte. Yes, kaya nga po kanina, i-update lang namin kayo ni Boss Mike. Oh. Kanina po ay tinalakay na rin po ni Jinky Luistro ang petisyon ni Shell Jokno na si Ramil Madriaga po ay mai-transfer na dito po sa pangangalaga ng House of Representatives. Naku po! Dahil po sa uumpisahan na hearing ng March 25 and so on and so forth, madali po siyang ipitawag at nandun po yung protection niya. Kasi Correct. po, unahan na po yan ng pagbabanta ng assassin ni Sara Duterte. Oo, nanganganib ho yung buhay eh. Aha. Eh kapag ka ho nanatili ho sa BGMP yon, Tama. baka ho hindi na ho makarating sa mga patawag na investigasyon ng Kamara. Oo. So kailangan talaga para madali-dali kasi parang ngayon malaking bagay ho si Ramil Madriaga Tama. sa mga magpapatotoo kung saan talaga nang gagaling ang pera ni Sara. Siya yung missing link eh. Iyo. Diba? Yung po yung magko-connecta sa chain eh. Oo. Kung yung chain nyo napatid, siya ho yung maglalapat Tama. Di ba? Kaya abangan po natin yan. Kasi po, gaya ng nakikita natin, yung pinapakita ni Sara, dito lang po sa taong ito na medyo nagiging alanganin siya sa mga galawan niya. Medyo tarantan-taranta po siya kapag nababanggit sa kanya ang Madriaga. At medyo sinasabi niya na hindi niya kilala, pero saan ka naman po makakita? Hindi mo kilala. Pero abot-abot ang picture. Katulad namin ni Boss Mike, madami kaming picture ngayon. Ibig sabihin, magkakilala kami. Correct. O, ganun din si Sara at si Ramil. Ang dami nilang picture. Hindi lang sila namasyal. Hindi lang yung Kasama sa mga video. video. Di ba? Magkakilala sila ni Sir Ram. Happy birthday, Sir Ram. Bobo na lang ho yung hindi ho na niniwala dyan na hindi sila magkakilala Aha. Kapag ka ho mga kababayan sa mga dami na ho ng mga litrato, Tama. mga video, at may pabati-bati pa ng happy birthday, Happy birthday, Sir at Ram. may solo pa na na video call sila. Diba? Bobo na ho yung hindi ho maniniwala dun sa mga yon. Eto, may bago. Maiba naman tayo. Ano? May bago. Ano? Naku mga kababayan, Sara Duterte kaalyado ni Leni Robredo. Uy! Teka. Alam niyo ho ba yun? Yan ho ngayon, yung bago, yung Sara Duterte. Pinili na, Leni Robredo, pinili na si Sara Duterte. Naku. Mga kababayan ko. Yun ho yung bago. Bagong paandar ng mga DDS. Hayop tong mga hayop na pusa yung mga DDS na to Bagong paandar, Alam mo sila, no? Kung saan may usok, pupunta sila doon. Oo nga. Kung saan may apoy, doon sila para masawsawan nila at yung issue at si Sara laging nandun sa kainitan. Kumbaga sa tubig, hindi lumalamig, laging mainit ang pusang inang mga DDS sa itong mga patay Ang gutom na gigil to. namin dito, may mga DDS na Di ba? Pag binaril po kami dito ng mga OFW yata. Yari kami rito. Yari kami dito. Dadali mo lang yung boses mo, lagyan ka. Oo nga, dahil pala. Idikit mo na kaya to dito sa iyo. Hindi, kala ko kasi Idikit mo na. Uy, kala ko kasi nandito lang tayo sa kanto. Putik yung airport pala to. Dahil sa airport tayo, yari tayo rito. So ito na, ito yung sinasabi natin. I-play na yan. Pinili na ni Leni Robredo si Sara Duterte. Ito na. Ayan na. Sige, play mo yan. Titingin-tingin ako sa likod. Ayan andali. Tanggalin natin yung isa. Yan! Nakikita mo ba yan? Ayan, yan. Ayan, no? Ano sabi Wishlist. Grabe, Grabe, Ito daw ho yung kanilang pambato. Pambato. Malupit. Ayan po, ang presidente ay si Sara. Ang vice-presidente ay si Baba ni Aimee. Ito, mali. Baguhin ko. Ang presidente, yung bobo. Yung bobo. Ang vice president, yung baba. Tapos ginawa senador si Lenny. Ang pala mukha nyo, oy. Ang kakapal naman ng mukha, Grabe, Tapos tingnan mo naman. Yung number 1 nilang senador, si Leni Robredo. Pangalawa, si Vico Soto. Putik na, siningit yung buang, Kita nyo, no? Di ba? Kita nyo, parang yung hindi may tawag dyan teka lang may tawag dyan mga siraulo. Hindi, yung,
Yung sumasaw-saw sa kasikatan, ano ba yun? Yung Nakikisakay. nakikisakay sila sa mga sikat. Teka lang Alam ko yung ginagawa ni Mima yun sa'yo sumasakay sa kasikatan mo Ayun yun Paano ba yun? Ayun yung ginagawa ni Mima sa'yo sumasakay sa kasikatan mo. Ito na, talakayin natin. Kukulango. Tanggap, tanggap, luga, luga, DDS, DDS. Dating nyo ay karton, dating nyo ay karton. Duterte, Duterte. Tanggap, tanggap, luga, luga, DDS, DDS. Dating nyo ay karton, dating nyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Mailita na peke, mailita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Mailita na peke, mailita na peke. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Sara nababali na siya. Sara nababali na siya. Digong masusunog na siya. Digong masusunog na sa. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Puro fake news ang dedes. Puro fake news ang dedes. Mga troll farm, mga date. Dupites, dupites. Puro fake news ang dedes. Puro fake news ang dedes. Mga troll farm, mga date. Dupites, dupites. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Puro fake news ang dedes.